Paano kaya kung ang isang bilanggo ay nagawang sakupin ang isa sa pinakamakapangyarihang palasyo sa buong mundo? At hindi niya ginamit ang espada o anumang sandata. Ang ginamit niya, isang bagay na hinding-hindi mo aakalain. Tara, alamin natin ang kanyang kwento. Sandali, pag-isipan mo muna to ha. Paano kung yung mga bagay na tinitingnan mong hadlang, yung mga problema mo, ay yun pala mismong ang magiging daan para sa'yo? Yan mismo ang tanong na sasagutin ng kwento natin ngayon. Okay, so mayroon tayong bida. Ang pangalan niya ay Pablo. Isa siyang bayani para sa mga taong naniniwala sa kanya. Pero, heto ang twist. Ang kwento natin ay nagsisimula sa pinakamasamang parte, ang pagdating niya sa Roma bilang isang bilanggo. Para sa mga kaibigan niya, talo na, game over. Imagine mo na lang yung lungkot at disappointment ng mga supporters niya. Inaasahan kasi nilang lahat na si Pablo yung magdadala ng mensahe nila sa Roma, ang sentro ng mundo. Pero ngayon, nakadena na siya. Akala ng lahat, tapos na ang laban bago pa man magsimula. At para mas malinaw sa inyo kung gaano kalala ang sitwasyon, yung Roma noon ay pinamunuan ng isang emperador na ang pangalan ay Nero. At ang palasyo niya, well, sabihin na nating hindi ito isang lugar na gusto mong mapuntahan. In fact, ito siguro ang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa isang taong tulad ni Pablo. Grabe yung environment ton. Ang mga tao sa paligid ni Nero ay mababangis, korap, malulupit. So sa isang lugar na puno ng kadiliman, paano naman papasok ang isang mensahe tungkol sa pag-asa at pananampalataya? Parang imposible, di ba? Tingnan niyo tong comparison. Sa isang banda, nandyan ang mundo ni Nero. Puro karahasan at kawalan ng pag-asa. Sa kabila naman, yung dala-dala ni Pablo. Tapang, pananampalataya at pag-asa. Parang langis at tubig, di ba? Parang liwanag at dilim. Mula pa lang sa simula, dehado na si Pablo. Pero dito na nagiging interesting ang lahat. Dahil si Pablo ay nakakulong at hindi na pwedeng mag-speech sa harap ng maraming tao, may iba siyang kailangang gamitin. Isang lihim na sandata na walang sinuman ang nakapaghandaan. Yun na nga, wala nang malalaking entablado para sa kanya, wala nang crowd. Ang meron lang siya ay yung 4 na sulok ng selda niya at yung mga bantay. So paano na? Limitado na ang boses niya. At dito na papasok yung pinaka-powerful na ginawa niya. Dahil hindi na niya kayang mangaral gamit ang bibig niya, gumamit siya ng isang sermon na hindi naririnig, kundi nakikita. Ano yon? Ang sarili niyang karakter. Ang kanyang pag-uugali, ang kabutihan niya, yon ang naging pinakamalakas niyang mensahe. Isipin mo, araw-araw, nakikita siya ng mga bantay at ng mga tao sa palasyo. Nakikita nila yung haba ng pasensya niya, yung pagiging masayahin niya kahit na ang trato sa kanya ay hindi maganda. Nakikita nila yung tapang niya at yung pananampalataya niyang hindi natitingag. Isa itong sermon na 24/7 walang tigil. So ano ang naging resulta ng tahimik niyang sermon? Dito na tayo sa part na nakakamangha. Yung inaakala ng lahat na kabiguan, yun pala ang simula ng isang malaking tagumpay. Sabi mismo ni Pablo, yung nangyari sa kanya, yung pagkakakulong niya, hindi yon naging hadlang. Actually, nakatulong pa nga daw ito para mas kumalat yung mensahe niya. Galing, no? Kahit sa gitna ng problema, nakita niya pa rin ang opportunity. At ito na, yung pinaka-amazing na part. Hindi yung mga salita niya ang nakakuha ng atensyon ng mga tao sa palasyo. Alam niyo kung ano? Yung mga kadena niya. Nagtaka sila. Sino ba tong bilanggong to na masaya pa rin at payapa kahit nakakadena? Ang pagiging bilanggo niya mismo ang naging tulay para pakinggan siya. At hindi lang yan, yung katapangan niya naging inspirasyon, nakakahawa pala dahil nakita ng mga kasamahan niya kung gaano siya katibay, sila man ay lumakas ang loob. Naging mas matapang din silang ipahayag ang kanilang pinaniniwalaan ng walang takot. At ang grand finale? Yung mensahe ni Pablo nakapasok sa lugar na pinaka-imposibleng mapasok, sa mismong bahay ni Emperador Neron. Yung mga sundalo, yung mga katulong, yung mga tao sa paligid ng emperador, sila mismo naniwala. Ang bilanggo, sinakop ang palasyo hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang kabutihan. Okay, so ano ngayon ang aral nito para sa buhay natin? Kasi ang kwento ni Pablo ay hindi lang basta kwento. Mayroon itong isang napakahalagang lesson para sa bawat isa sa ating ngayon. Madalas kasi ang akala natin ang pagiging malakas ay yung buhay na walang problema, di ba? Pero ang kwento ni Pablo, iba ang turo.
Ang tunay na lakas natin ay hindi nabubuo kapag wala tayong pinagdadaanan. Sa halip, nabubuo ito kapag nandun tayo sa gitna ng unos. Sa mga pagkakataon na feeling natin suko na tayo. Doon mismo lumalabas at nahuhubog ang ating pagkatao, yung pasensya natin, yung tibay ng loob, yung pananampalataya. So yung mga pagsubok, hindi sila parusa. Sila yung mga tools para patibayin tayo. Kaya sa susunod na may haharapin kang mahirap na sitwasyon, tandaan mo si Pablo. Kaysa itanong mo, bakit sa akin to nangyayari, subukan mong itanong, anong magandang katangian ang gustong buuin ito sa akin? Dahil baka yung pinakamalaki mong problema ngayon ang siyang magiging daan para sa pinakamalaki mong tagumpay bukas.